Hello guys, good afternoon, good morning, or whatever time of the day you have right now on your end. Nevertheless, this is disclaimer, I'm a Filipino, so you are most likely gonna hear me speak Tagalog most of the time during this part of the video that you're watching. I will also, of course, I will also speak in English for our global friends out there, so they can understand. Nevertheless, English or Tagalog still see or use the same tutorial methods that I'll be showing you today. Um, let's jump right into it. So basically, you're here because you need help with your DSDT and SSDTs to perfectly fine tune or to create the perfect Hackintosh machine. So madali lang yan. Mukha lang siyang mahirap. Basically, nakakalito talaga siya kasi when I first saw the tables inside the DSDT, like, the fuck was that? You know, di ko alam yun kung ano yun. Pero, when time goes by, naintindihan ko siya. So basically, para makapag-start ka dyan, kailangan mong i-dump yung buong ACPI tables mo, DSDT, lahat using ACPI dumper. Or I think sa Olarila meron sila nun. So kunin mo lang yung ACPI dumper nila or run me para mag-generate ng DSDT mo. So it should look like this. So basically yung pinaka main, ang DSDT kasi, siya yung pinaka main system and hardware, firmware, whatever, information na makikita mo. Basically, nandito lahat. And then, yan, nandyan lahat. Yan ang tungkol sa hardware mo. Basically, sa buong computer mo. Ayan. And then, SSDT, sila yung secondary. So, siya yung mga nagfa-fine tune. So, basically, kunyari, nandito na-declare ng DSDT, yung CPU power mo is ganito. And then, si SSDT naman is declare kung if you magpa-fine tune if you have set some CPU frequency like power saver, maximum performance or balance performance. Meron kasi nun na meron akong ginawang ganun pero inalis ko. Anyways, basta meron ka na dump na full DSDT AML mo o kaya mga SSDTs, then you should good to go. So, ganito ang gagawin natin. First, ita-download mo si SSDT Time sa OpenCore.dania. Meron na ako nun. So, hanapin ko lang. Ito. Yan. Tapos, i-extract natin. Pila nyo mabuti na DSDT and dyan hanggang dito sa 13. So, basically, ganito lang siya. Turuan ko kayo Click mo. Kung naka-Windows ka, syempre doon ka sa .bat file. Pero pag ikaw naka-Hackintosh na, nagpa-fine-tune ka, dito ka na sa command. Syempre, naka-macOS ka na Teka lang. So, pag naka-block, ano nyo lang. Open anyways. Lang guys, kape lang ako. Okay, so dito na tayo. So, first and all, by default, ito ang ACPI mo. So, pag nag-build ka ng kunyari ng fresh EFI folder mula sa OpenCore, ito lang meron ka. Ito, asan yung isa? Alam ko, ito ba yun? Teka, saan ba yun? Hindi yan yun. So, meron akong backup. Alam ko may backup ako niyan yung wala pa yung mga patches ko. Saan ko ba nilagay yun? Backup EFI. Ito. Yan. So, usually, ito lang ang makikita mo. Ito. Tsaka yan. So, yan yung yun mga pre-built. So, yung tatawag na pre-built, na nandyan lahat yung mga possible CPU ranges ng iba't ibang manufacturer. Okay lang naman siya, pero mas maganda is i-fine tune nyo
para mas mabilis yung processing or boot time nyo. So, ayan, ito lang actually sa akin kasi ano akin Skylake. So, 6 gen. So, dalawa lang yung recommended na. 'Di ba? Ang haba, 'di ba? USB-X 'yan, USB-X. Tandaan 'yan, USB-X. Ang haba ang daming tables. Ang dami ng SSDT tables. Ngayon, if fine tune natin 'yan. Okay? Unahin natin tong SSDT plug Dorte niya. So, nakita mo ang dami niyan, 'di ba? Madami sa external. Ipa-fine tune natin 'yan na para lang sa specific hardware or ang hardware natin, which is itong 6 gen. Unahin natin 'yan. So, plug-in type 'yan. Usually plug-in type 'yan. Teka. Kukunin ko muna 'yon para may reference tayo, mga tropa. Kukunin ko tong backup EFI. Lagay natin dito. Tapos, pangalanan natin na stock EFI. Para may ano tayo, may comparison tayo. Or kunin ko na lang to at palitan ko ng stock ACPI. Stock ACPI. Ano lang, no? Stock ACPI. Delete na natin yan. Tapos tatanggalin ko yung mga wala dapat dyan. Ayan, so yan dapat yung meron ka by default. Kung 6 gen ka or kung iba yung sa'yo, siyempre iba rin yung makita mo dyan. Obvious naman. Ayan, yan yung meron ka, stock ACPI, pag nag-build ka ng fresh na Hackintosh. Ngayon, magge-generate tayo ng fine-tune sa hardware natin. So, tandaan nyo, ito SSDT plug Dorte nya is universal. Ayan yung external nya currently. Then, kapag nag-generate tayo ng plug-in type, kasi babasahin mo yan dapat. Babasahin mo yan, that maintindihan mo. CPU plug. Hasanapin mo, plug-in type. Diba? Kita mo? Plug-in type is equals to 1 or is 1. So, yan yung i-open mo dito. Plugin type, redefine CPU of expression says plugin type equals to 1. Diba? So, press 5. Tapos, yung naran mo na full dump na DSDT at SSDTs mo, ida-drag mo dun sa SSDT time terminal. And then, press enter. Ayan. Diba? Valid. Ayan na. Tapos na. Nag-generate na tayo. Nagkaroon tayo ng results. Ito na siya. Ito na yung fine-tune sa hardware mo. So, pag binuksan natin to, meron na siyang bagong folder na nakalagay results. So, i-compare natin yan. Ito yung universal ng Dorte nya. And then, ito yung fine-tune para sa hardware mo. Or hardware ko. Kasi, akin to malamang. Akin. Hardware ko. So, see the difference dito pa lang sa sidebar, and dito lahat ng mga possible tables, and then dito sa generate ko, isa na lang siya, which is para sa table ng hardware ko. Ayan na siya, isa na lang, itong PR CPU 0. Ito siya sa ito dapat siya. Ayan. So pwede mo siyang manual kung masipag ka, hanapin mo lang yung sa DSDT mo. Pero, hindi ko ituturo sa inyo ngayon. Ito kasi mas mabilis to. Parang pang tamad. Ayan na yung fine-tune SSDT plug. Ngayon, sa USB naman, ito yung universal. Right? Dami niyan man. Universal yan. Ngayon, sa SSDT time, pwede mo siyang i-generate yung para lang sa sarili mo. This is only applicable for Skylake and newer generation. So, andito siya, USB-X. May tama naman siya, desktop, diba? Sa universal. USB-X sa 4. Ayan. So, ito na siya. Ayan na. May mga isi-set niya. So, tingnan mo lang, build. B. B. Ayan na. Ngayon, compare natin siya. Ito yung stock na galing sa Dorte nya, which contains all possible hardwares na pwede mong i-compatible sa mga sa generation.
And then, ito yung para sa hardware ko, yung na-generate. This is only for my hardware. Fine-tune for my hardware. Diba? Look at the difference, man. Kumpara sa sidebar pa lang. Sa sidebar pa lang, tingnan mo, ang daming SSDT tables. And then, here, look at this. Yan na lang. Yan yung fine-tune. Now, let's start from those two. So, tapos na tayo dyan. SSDT plug and then USB. So, copy mo siya. And then, take it back to your main EFI folder. Okay, so EFI, OpenCore, ACP. So, just ignore this shit. Ito na siya. Ayan. Tsaka to. Pag binuksan mo yan, same lang din. Ayan. Fine-tune yan sa akin. And then, ito yatang AC is energy control. Hindi ko sure. Basta, ano siya, kailangan din siya. Anyways, ganun lang. Experiment mo lang. Das yan. And then, ang gamit ko, guys, by the way, as I mentioned sa vlog, I'll be using OpenCore configurator for this. So, ito siya. Ano lang tayo. I-mount. Ay, naka-mount na pala. So, open lang natin. And then, iMac. Open lang natin yung config natin. Ayan siya. Ito yung current ko. So, hold on. Let me just browse it. Scan. Yan. OC. Ayan. So, open mo lang. Wait. Matayaw. Yun. Ayan. So, ayan siya. Wag disregard nyo to. Kunyari din yung nakikita. So, ito lang. Mag-focus kayo sa tatlo na to. So, ang gawin mo is i-arrange mo siya. Yan. And then USB. So, pangalawa. Sige, pangalawa yan. Kasi naka-wireless mouse ako ng Apple, tsaka Magic Mouse, tsaka Magic Keyboard. So, mahalaga na mag-load yun first. Pero ito pinakamahalaga dyan, power management. Then USB, and then whatever this EC is, or ECU was. Yan. Tapos, save mo lang. And, save mo, then close, reboot. And then, pag nag-reboot sa selection, make sure na i-reset nyo yung NVRAM. Guys, don't forget to reset your NVRAM and then it will automatically reboot again. And then from there, since na-reset yun, choose nyo lang yung boot sa ano nyo. And then, should work just fine. Congratulations, you have fine-tuned your ACP folder. Yun lang, guys, sana natutunan kayo. Good luck sa journey nyo, Hackintosh.